nararamdaman eh. Tigil mo na to. Hindi ka baliw. Please, tama na. Tama na. Hindi ka baliw. Ba't ka umiiyak? Eh, di ba siya yung dahilan kung bakit na-expose yung mami mo? Sana naman huwag mong bigyan ng kulay yung konting awa na nararamdaman ko para sa kanya. Siguro itong baliw-baliwan ni Carlos. Gawa-gawa niyo lang, no? Para makatakas kayo sa batas. Huwag mo naman siyang isipan ng masama. Concern lang siya sa tatay niya. Puro ka na lang haka-haka. Buhay pa si Ma'am Moira. Saan naman siya pupunta? Baka may tumutulong sa kanya. Sino naman? Ngayon, una bes na mapatunayan ko na meron silang ginawang hindi tama. I'm sorry, Obeng. Pero hindi nagagana ang tanyag card niya dito sa Apex. Before ka gumawa ng aksyon na makakasira sa pamangkin mo, let me talk to Zoe. Ikaw ang kumausap sa anak mo at disiplinahin mo ang anak mo. Dahil nung si Justin may kasalanang ginawa, hindi ko kinunsinte. Sana magawa mo rin yan sa anak mo. Bakit po napabayaan na may katabi pong cellphone si Doc Carlos? Di ba naka-hospital arrest po siya? Hindi na po namin napansin. Baka kung sino rin nakaiwan ng cellphone na to. Pero paano na lang po kung may nadahil po siya? Lahat tayo malalagay sa peligro. Sino pong tatawagan ni Dr. Benitez? Wala naman po siya sa katinuan. Alam mo, Doc, sayang si Doc Carlos, no? I mean, ilan na nga lang yung mga neurosurgeon dito sa Pilipinas, tapos nabawasan pa. Sa totoo nga lang, nangihinaya nga ako sa nangyari kay Doc Carlos. Pero ang pinagtataka ko, bakit kapag may ni-imagine siyang kausap, ang kausap niya, si Ma'am Moira? I mean, bakit si Ma'am Moira of all people? I mean, may connect ba sila before? May pass ba sila? Ang weird lang, sa totoo lang. Wala lang siguro yun. Basta ako nung nakita ko si Doc Carlos, kaysa magalit ako sa kanya, parang mas naawa na ako sa sitwasyon niya ngayon eh. Kasi di na talaga siya yung Doc Carlos na magaling na neurosurgeon na naging mentor ko nung bago pa lang ako sa Eastridge. Pero Doc, simula nung nagbago yung treatment sa sa'yo, naging tsaka, nagbago na talaga siya. Pero ganun talaga sa life, alam mo yun, may mga tao o bagay na talaga nagbabago, bubulagayin ka na lang sa life. Parang ex ko! Isang beses, ang warm-warm mag-text sa akin. Miss na miss na daw niya ako. Tapos, nung... Miss! Ay! My God! Miss! Teka. Miss! Dok, parang kilala ko to. Tama, si Emerald Aluego yan, Dok. Sikat na artista, mga commercial model, social media, ganyan. Miss! Kumuha yung wheelchair. Ay, Miss! Sir! Kuya! Sir! Pakuha wheelchair! Your vital signs are normal, Miss Anuevo. Even your blood sugar, kaya hindi naman ma-rule out na nag-hypoglycemia ka, kaya kayo namatay. Right now, I suggest na magpa-lab test po kayo para ma-determine yung probable cause ng pagkahimatay ninyo. I don't think it's needed. Sobrang stress lang talaga, tsaka puyat dahil sunod-sunod yung shoot ng tapings ko. Well, I respect your decision, Miss Anuevo. Mabuti na lang at within the vicinity of Apex po kayo hinimatay at nakita kayo agad ni Dr. Santos. Ay, Miss Emerald, may ambag din ako doon. You're welcome. Miss Anuevo, for the meantime, magpahinga muna kayo. Ayusin lang namin yung discharge papers nyo para makauwi na kayo tonight. And if you need anything, just let us know. Thank you so much, po. Thank you. So, Dr. Santos, may hilingin lang po sana ako. Kung pwede po sana, huwag na lang ma-publicize or malaman ng tao yun nandito ako or na-ER ako. Secret lang po kasi na nandito ako eh. May pinuntahan lang po ako na fan na admitted dito. Yun lang po. Ayoko lang po malaman ng public na tumutulong ako dito. Sige po, okay lang. Responsibilidad naman po namin mga doktor na proteksyonan po yung mga pasyente namin eh. Saka we abide po sa patient's confidentiality code. Thank you so much po. Aasahan ko po yan. Yes. Kung may kailangan lang po kayo, tawagin niyo po kami ha. Pahinga lang po kayo. Thank you so much. Yes? Parang medyo suspicious si Miss Emma. Parang siyang takot. Tsaka alam mo yung parang takot na may tinatago. Ganun. Suspicion naman. Yes, Evan.
Good morning. Morning. Upo kayo. Ano po ang balita? Mr. Benitez, na-dismiss na ang kasong murder na inahain ng pamilya ni Irene Benitez due to lack of evidence. Pinatay mo ba si Tita Irene? Oo. Napatay ko si iyo. I'm so sorry, Tita Irene. You were saying something? I mean, kung ganun po, ano po mangyayari na sa dad ko? Well, mabuti at na-dismiss na yan bawas sa problema. Pero hindi pa rin off the hook ang father mo dahil meron pa rin kasong nakasampa sa kanya mula sa dati niyang asawa, si Miss Lynette Santos. I believe siya ang kumukukup sa iyo ngayon. And close kayo, tama? Yes, attorney. Bakit ho? I have an idea. Since a psychiatrist officially diagnosed Doc Carlos na may schizophrenia, kinakailangan nga siyang i-admit sa psychiatric facility. Ngayon, kung dadaanan natin ang insanity plea, matatagalan tayo. At pwede siyang madala sa kulungan after his hospital arrest at hindi yun makabubuti sa kanya. So, what are you suggesting? Bakit hindi mo nalang kausapin ang Tita Lynette mo na iurong ang demanda sa daddy mo? What? Pero, attorney... Hari yun ang pinakamadaling paraan. Kapag nakumbinsin mo si Miss Santos na iurong ang demanda laban sa daddy mo, then wala nang kasong nakahain against your dad. And libre na kayong dalhin siya sa kahit anong psychiatric facility, kahit anong araw at oras mo gusto.